Hello, mic sound check. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa and welcome po sa Friday evening service sa Jesus Christ Baptist Church. Welcome po sa aking kasama dito sa church, si Brother Patrick. At ibang mga kapatiran natin na usual na nandito ay nag-message ho sa akin na yung iba ay masama ang pakiramdam. So pag-pray ho natin, medyo pabago-bagong kapanahunan ay uso ang ubo at sipon. And we'd like to welcome ang ating mga kapatiran kaibigan na kasama ho natin ngayong gabi sa atin hong gawain. Ilang ho muna mga announcements and reminders bago ho tayo dumako sa atin hong gawain. Ilang tulog na lang at parating na ang first ever youth conference dito sa Jesus Christ Baptist Church. I myself have memories of youth conferences na daluhan ko noon na ginamit ng Panginoon sa akin sa espesyal na kaparaanan, even in my calling sa ministry. I can remember a particular youth conference sa isang malaking church at kung saan ginamit ng Panginoon ang ilang mga pangyayari ho doon to reaffirm yung calling niya sa akin. And no regrets whatsoever. Purihin ang Panginoon. And that's what our prayer is para sa youth conference na ito. And I would like to remind particularly ang ating mga kapatiran dito sa JCBC, whatever preparations, buhusan man natin ito ng pawis, buhusan man natin ito ng effort, buhusan man natin ito ng pera, kung wala ang pagkilos ng Panginoon, it will be in vain. Walang mangyayari. So let us pray. Pag-pray natin, diligan natin ng panalangin, all efforts na ginagawa natin in preparations, diligan natin ng panalangin na gamitin ito ng Diyos, una sa pagliligtas, ikalawa ay sa pag-encourage, and then also pagbibigay ng view, ng pananaw sa buhay sa mga kabataan na tunay nga ang Panginoon ay worthy to be lived for, mabuhay para sa Kanya, mabuhay para sa kalwalhatian ng Panginoon. And we want that, we desire that, we are praying for that. At isang malaking encouragement sa akin si John Piper, pagkat isa ito sa mga laging bukang bibig niya. At as naalala niya at kinuwento niya yung isang pagkakataon na meron daw isang kabataan na nag-surrender ng buhay for missions to, I believe, ang bansa is Bolivia. At yun daw tatay noong kabataan na yon, nung yung anak niya ay pasakay na ng eroplano to go dun sa missions, nagbanta pa daw kay John Piper, pag yung anak ko hindi na nakauwi, hahantingin kita. Ang punto ho doon is nakita nung bata, hindi American dream ang kailangan niya. Hindi yun ang direksyon niya. Kung hindi, ang direksyon niya ay magbigay luwalhati sa Panginoon. At yun yung kaparaanan. Doon siya tinawag ng Panginoon. So, again, maybe, who knows, gamitin ng Diyos. And some young people will recall ang kanyang buhay and babalik siya sa December 3, sa Jesus Christ Baptist Church kung saan siya tinawag ng Panginoon, siya niligtas ng Panginoon. At yun ho ay lahat ng papuri ay sa Panginoon. So pag-pray natin yan, and inaasahan ho ang mga kapatiran sa JCBC, kung kayo ho ay available or you make yourself available on that date, December 3, Sabado, buong maghapon, at nawa tayo ho ay magsama-sama to minister sa mga kabataan na darating, specifically para ho sa ating mga young people. Magkakaroon din tayo ng clean up date para ho sa ating church to prepare everything. So yan ho ay i-announce natin this coming Sunday para ho tayo ay sama-sama na maglinis, maglingkod sa mga ministry po na ito. And then December 3, yun yung youth conference. December 11, our Christmas fellowship. At ang ginagawa natin sa ating Christmas services sa umaga ay evangelistic. Pag-imbita natin, ngayon pa lang, i-approach na yung inyong mga kaibigan, i-message nyo na sila, yung mga kapitbahay, yung mga kumare, yung mga kumpare. Simulan na natin silang imbitahin at madalas sasabihin nila, opo, sige, okay. And then, imbitahan natin sila ng paulit-ulit. Lord willing, ay sila ay makarating dito at makapakinig ng pangangaral ng Ebanghelyo. And that Sunday evening service, December 11, ay magiging fellowship ng church. May potluck dinner po tayo. Let's bring our food.
ang ulam at kanin, and then dali natin din sa church, at tayo ay magsasalo-salo in fellowship pagkatapos ng ating evening service. Pag-pray natin, maraming mga mangyayari sa December. Meron tayong mga kapatid ang ikakasal, December 19 and then December 23, at lahat ho na yan ay nawa ay isama natin sa ating mga prayers. And speaking of prayers, mamaya ho sa ating prayer time ay nawa magkasama-sama tayo. And if you have prayer requests, ay hindi nyo kailangang hintayin ang Friday. Any day of the week, anytime, ay please message your prayer requests sa ating mga group chats or even directly sa akin para maipag-pray po natin. Isang kagalakan at responsibilidad ng inyong pastor na ipag-pray po kayo. Okay, so that concludes our announcements and reminders. Hope to see lahat ho tayo bilang mga mananampalataya, to see you this coming Sunday. It's the Lord's Day. At nawa excited tayo sa pagsamba sa Panginoon. Well, wala ho ang ating song leader. Pag-pray natin si Brother Tristan, medyo under the weather ang kanyang pakiramdam. So ako ho ang mangunguna sa ating pag-awit. At awitin natin ng isang napakagandang kanta na totoo sa bawat isang mananampalataya, whether we feel it or not. This is true. We need Him every hour. So we will sing this song, I Need Thee Every Hour. On the first. I need Thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need Thee, oh, I need Thee. Every hour I need Thee, oh, bless me now, my Savior, I come to Thee. I need Thee every hour, stay down near by. Temptations lose their mark when Thou art nigh. I need Thee, oh, I need Thee. Every hour I need Thee, oh, bless me now, my Savior, I come to Thee. I need Thee every hour, in joy or pain. Come quickly and abide, or life is vain. I need Thee, oh, I need Thee. Every hour I need Thee, oh, bless me now, my Savior, I come to Thee. I need Thee every hour, teach me Thy will, Thy promises so rich in me fulfill. I need Thee, oh, I need Thee. Every hour I need Thee, oh, bless me now, my Savior, I come to Thee. I need Thee every hour, most holy one. Oh, make me meet Thou blessed Son. I need Thee, oh, I need Thee. Every hour I need Thee, oh, bless me now, my Savior, I come to Thee. Amen. Maaari po magsiupo ang bawat isa. Purihin ng Panginoon at meron tayong mga kapatiran na dumating na matagal nating di nakita. Amen. Purihin ng Diyos sa inyo pong presensya.
tayo dumako sa atin hong magpapatuloy na serye. And we are nearing our end sa seryeng ito. Pray ho natin, another series ang ating sisimulan sa ating mga Bible studies, sa ating prayer meeting. We are now on the 9th step. At sa ating lesson, meron tayong 10 na mga steps sa paglagong espiritual. And I hope hindi natin nakakalimutan yung pinaka-launching point natin. It is clear na revealed sa salita ng Diyos, na kalooban ng Diyos, na ang mga mananampalataya ay lumago. Hindi sapat na, basta wala akong ginagawang masama. Hindi sapat na, basta ma-attend ako ng church linggo-linggo. Ang tanong ay, tayo ba ay lumalago bilang Kristiyano? At yun ho ay malinaw na kalooban ng Panginoon. But growing grace, that's an imperative. But growing grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. So what we are looking at are steps, mga hakbang na kailangang gawin at patuloy na ginagawa ng isang mananampalataya upang siya ay patuloy na lumago. At ito'y mga hakbang na ito ay pagpalain at gamitin ng Panginoon. As we have said, yung youth conference sa December 3, kung hindi pagpapalain ng Diyos, magiging walang saysay. And also, these steps na ginagawa at gagawin natin, ng pinag-aaralan natin, ay magiging walang saysay libang pagpalain ng Diyos. So we call this means of grace, mga kaparaanan o daluyan ng biyaya ng Panginoon. Hindi mismo yung steps ang magpapalago sa atin, kundi ang biyaya ng Diyos, at ang biyaya ng Diyos ay dumadaloy sa pamamagitan ng mga kaparaanan na ito. So I hope yun ay maliwanag, pero bago tayo dumako sa ating review dito sa step number 9, tayo ho muna ay manalangin. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan, tunay ang aming inawit. Lord, we need you. We need you. At alam namin, Panginoon, more than we feel, maraming pagkakataon, more than we know, we need you. Kailangan ka namin bilang mga ama ng tahanan, kailangan ka ng mga ina ng tahanan, kailangan ka ng mga anak, kailangan ka ng bawat pamilya, kailangan ka ng bawat naghahanap buhay, kailangan ka ng bawat empleyado. Lord, kailangan ka namin na yung mga anak. Hindi tuwing linggo lang, kundi o Diyos sa katotohanan, desperado kaming nangangailangan sa iyo sa bawat sandali. At Lord, salamat po sa iyong matinding kahabagan, sa iyong mayaman na kabutihan, na kahit may mga pagkakataon sa aming buhay ay tila baga hindi namin tanaw at hindi namin ramdam ang labis na pangangailangan sa iyo. Akala namin ito'y kayang punuin ng ibang mga bagay. Lord, nananatili kang mahabagin at mabiyaya. At kami ay patuloy mong pinagpapasensyahan sa napakaraming pagkakataon. O Panginoon, salamat po. At o Panginoon, purihin ka. Dahil tunay, sino ang kagaya mo na mayaman sa kahabagan, na mahaba ang pasensya. At Panginoon, sa aming pag-aaral ngayon, aming hinihiling na tulungan mo kami. Nawa ang mga bagay na ito'y patuloy na magbigay sa amin ng init, ng sipag, sa mga gawain, disiplina ng kabanalan upang kami ay patuloy na lumago, agaya ng inutos at kalooban mo para sa amin. And Lord, amin pong hinihiling na patuloy mo kaming gabayan sa mga bagay po na ito. Saliksikin mo kami ngayon, Panginoon, sa anumang mga pagkakasala. Lord, madaya ang aming mga puso at madalas bulag ang aming mga mata. Kaya sa liwanag ng iyong salita, Panginoon, expose mo kung saan kami may mga pagkukulang at mga kasalanan laban sa iyo. Nagagaya ng aming mga pinag-aaralan, tulungan mo kami na patayin ang mga kasalanang nakatahan sa amin na ito. Panginoon, pagpalain mo po ang aming pag-aaral ngayon, and also ang mga pangakapatiran na may iba't ibang mga pangangailangan, aming dadalangin sa iyo at idadalangin sa iyo mamaya, O Diyos. Bigyan mo kami at dagdagan mo ang aming pananampalataya. Ikaw lamang ang maluwalhati sa lahat ng ito, Panginoon. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, reviewin ho natin mabilis
ang naunang 8 na mga hakbangin or gawain o disiplina ng pananampalataya upang tayo ay patuloy na lumago. Una ay tuloy-tuloy na pagtanggap ng salita ng Diyos, be it public or private, na kaparaanan ng pagtanggap ng salita ng Diyos, kung paanong ang mga bata ay patuloy na pinapakain. Bakit? Pag hindi, magiging malnourished. Pag malnourished, nauudlot ang paglaki. Merong epekto sa kanilang kalusugan. Ganun din sa atin. Dapat may tuloy-tuloy na pagtanggap ng salita ng Diyos. Pangalawa, merong disiplina ng pananalangin. Merong disiplina ng pananalangin. Pangatlo, merong katapatan sa pagtupad ng mga tinatawag na sakramento. And that is ang Lord's Supper and ang baptism. Ang baptism sa buhay ng isang tunay na Kristiyano ay minsan lamang, pero ang Lord's Supper, ito ay sakramentong sinabi ng Panginoon na gawin natin palagian hanggang sa kanyang muling pagbabalik. At ang lahat ng mga sacraments na ito ay tumuturo sa isang napakagandang bagay patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Pang-apat, pinag-aralan natin, genuine worship, tunay na pagsamba. And we put that adjective, not just worship, kasi yung iba, pagdating sa worship, alam lang nila, papasok lang sila sa church. And then magtitiis sila ng ilang oras. Or maboboring sila ng mahabang oras. And then uuwi na at iisipin nila, oy, nakapag-worship na ako. Naka-attend sila ng worship service, pero maaaring hindi sila genuinely tunay na nag-worship. Sabi nga ni Jesus, mayroong mga tao na lumalapit sa Kanya sa pamamagitan ng kanilang nguso at ng kanilang bibig, pero ang puso ay malayo. Panglima, proper perspective and response to trials. Proper perspective and response to trials. At isa sa mga paulit-ulit na mababasa ng salita ng Diyos na madalas ginagamit ng Panginoon upang lumago ang mga mananampalataya ay ang mga pagsubok, ang mga kabigatan. At kung tayo ay dumaraan o daraan sa mga kabigatan, tayo ay dapat merong tamang perspektibo, may biblical na pananaw na ito ay hawak ng Diyos. At so anuman ang pinagdadaanan mo ngayon, ito ay nasa kamay ng Panginoon. Maaari ang goal ni Satan ay wasakin ka, pero ang goal ng Diyos ay pabanaling ka. At ang tugon natin dapat doon, ang sabi nga ho ni James, but let patience have her perfect work in you. Let it work na mag-produce sa iyo ng pagiging makadiyos. Pang-anim is Christian meditation. Christian meditation, nagpapatuloy natin yung pag-aaral niyan sa ating Sunday School, ang pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. At nawaho, ito ay isang mahirap na disiplina, pero dapat ay tuloy-tuloy nating i-apply at practicein sa ating mga buhay. Pang-pito ay the discipline of Christian giving. Grace giving. Giving by the grace of God. Yung pagbibigay sang-ayon at sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. At ang halimbawa na meron tayo doon ay yung mga taga-Macedonia, that out of their deep poverty and yung kanilang affliction, nag-abound ang kanilang joy at nag-abound ang kanilang liberality. And that is by the grace of God. And then pangwalo, biblical servanthood. Biblical servanthood. Hindi katulad ng nasa sanlibutan, ang pagiging dakila sa sanlibutan ay ang pagiging bossing. Ang pagiging dakila sa kaharian ni Kristo ay pagiging alipin, paglilingkod. Short to say na lahat tayo ay bilang Kristiyano ay inaasahan at inuutusan na maglingkod. Sa iba't ibang kaparaanan, primarily sa konteksto ng lokal na iglesia, nakikita natin yun sa Biblia, and then beyond the walls of our church, we must be serving. And then lastly, sa ating pinag-aaral ngayon pang-siyam is steps to spiritual growth is the mortification of sin. Ang pagpatay sa kasalanan, nadaanan natin ito sa ating Sunday morning sermon at medyo gusto ko lang susugan, gusto ko lang dagdagan yung mga bagay na ating nabanggit na. So, mula sa pag-aaral natin sa Book of Romans, malinaw at ang dakilang blessing ng ating kaligtasan ay isa sa mga ito sa chapter 6 ay tayo'y pinalaya na sa pag-aalipin sa kasalanan.
Malinaw yon sa Romans chapter 6. Pero sa kabila nito, nahandoon ang pagiging honest ng biblical writer na hindi niya tinago ang katotohanan na ang Kristiyano, yes, pinalaya na sa pagkaalipin sa kasalanan, pero may nakatahan pa rin na kasalanan sa ating mga buhay. Isang magandang example nga dito ay ang mga Hapon dito sa Pilipinas. May time na naghari o nag-rule ang mga Hapon dito. At dumating ang time na sila'y nagapi at sila'y wala na sa pag-rule, pero may mga naiwan pa rin na ilang mga sundalong Hapon na after how many years ay patuloy pa rin pasundot-sundot, umaatake pa rin pakonti-konti, nagdudulot pa rin ng problema at ng mga kaguluhan dahil nahandito pa rin sila. And that is the picture ng ating bilang mga Kristiyano. Yes, wala na tayo sa pagkaalipin sa kasalanan, pero meron pa rin nakatahan sa atin. And then as we have studied sa Romans chapter 8, dahil nasa atin ang banal na Espiritu at tayo ay pinalaya na ng ating Panginoong Jesucristo at wala na tayong hatol dahil sa ating Panginoong Jesucristo, pero meron tayong mabigat at seryosong obligasyon. Ano ang ating obligasyon? Patayin ang mga kasalanang nakatahan pa rin sa ating buhay. So ito ay isang consistent na gawain natin bilang mga Kristiyano. May presence ang kasalanan, may gawa ang kasalanan sa ating mga buhay, pero dapat tayong patuloy na lumaban. Napag-aralan natin na ang labanang ito ay posible lamang sa isang taong tunay na Kristiyano. Hindi kayang labanan ng hindi Kristiyano ang kasalanan. The best that they can do is have a somewhat outward reformation. Magkakaroon ng pagbabago ng mga aksyon, pero hindi magkakaroon ng pagbabago ng puso. At yun ang malaking kakaibahan. So ito'y posible lamang sa isang tunay na Kristiyano. Bakit? Sa Galatians chapter 5, paalalahanan lang natin yung ating mga sarili. Sa Galatians chapter 5 verse 17, ito po ang sabi, For the flesh lasted against the spirit, and the spirit against the flesh. So there is that constant struggle. Merong handyan ang laman, and that is yung mga kasalanan na nahandyan pa sa ating laman ay nakikipaglaban sa banal na Espiritu nakatahan sa Kristiyano, at banal na Espiritu laban sa kasalanan. So kung wala ang banal na Espiritu, walang struggle. Walang struggle. So una, ito'y posible lamang sa mananampalataya. Pangalawa, ang paglaban o pagpatay sa kasalanan ay posible lamang sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kung wala ang tulong, kung wala ang kapangyarihan, biyaya ng banal na Espiritu, hindi mapapatay ang kasalanan. At best, pwedeng mabago ang gawi, pwedeng mag-develop ng bagong ugali, pero hindi mapapatay ang kasalanan. At yun ang pagkakaiba, malaking pagkakaiba ng gawa ng banal na Espiritu kaysa sa rehab. Yung mga nare-rehab, maaaring may nababago. Nababago yung kanilang mga gawi, pero hindi nababago yung kanilang puso. Ayaw pa rin nila sa Diyos. Hindi pa rin sila nagmamahal sa Diyos. At yun ang malaking pagkakaiba ng isang tunay na mananampalataya. So whatever steps that we do, anuman ang ating mga steps, anuman yung ating mga kaparaanan na ginagawa, kung hindi ito gagawin sa tulong, biyaya ng banal na Espiritu, hindi ito magiging epektibo sa pagpatay sa kasalanan. As we have said, maaari pa itong magdulot, magbigay ika nga ng gasolina sa apoy ng kayabangan. Kita mo, ang galing ko, nalabanan ko yun, ang galing ko, lakas ko talaga. At imbis na magbigay ng papuri sa Diyos, ang naitataas ay ang sarili. Well, nakita ho natin sa Romans chapter 8, Romans chapter 8, buksan ho natin. Romans chapter 8, at ito yung pinaka-text na atin hong pinag-aralan nung Sunday, last Sunday, and then dito sa atin hong prayer meeting. Ang sabi sa Romans chapter 8, verse number 13. Romans 8, verse 13. For if ye live after the flesh, ye shall die.
But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. Sa Tagalog, ito ang pagkakasabi, sapagkat kung mga buhay kayo ayon sa laman, and that is sa kasalanan ng laman, ay mga mamatay kayo. Datapwat kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mga bubuhay kayo. So take note of that word, pinapatay. It is in the present tense, tuloy-tuloy na gawain ang pagpatay sa kasalanan. So kung tayo ay tunay na mananampalataya, tinatahanan tayo ng banal na Espiritu, hindi ito let go and let God, kung hindi tayo tinatawag sa isang aksyon na dapat nating gawin sa pamamagitan ng banal na Espiritu, at ito ay ang pagpatay sa kasalanan. So paano natin gagawin ito? Mabilis lamang, reviewin natin yung pinag-aralan natin last Friday. Una, we must identify. We must identify sin. Kailangan nating ituro ito. Kailangan nating i-pinpoint. Nandito si Brother Danny Cubol. Pag may problema yung sasakyan, minsan di mo alagad kung anong problema. Naalala ko yung mekaniko ng mga tricycle, sabi niya, Brother Paul, process of elimination, maaaring ito problema. So susubukan natin. Pag hindi yun, ito naman. Pag hindi yun, ito naman. Pag hindi yun, ito naman. Hanggang sa ma-pinpoint, ayun! Yung piyesa na yun. Naalala ko, may pinakita sa akin, ang tawag yata doon, kunya. Napakaliit, parang benching ko lang kalaki. Pero dahil doon, hindi magamit yung motor. Hindi magamit ng maayos, hindi mapaandar yung mo dahil sa maliit na yun. At doon na pinpoint yung problema na yun, dinagawan ng solusyon. At yun yung goal natin. Isa sa pangunahin nating gawain is identify sin. Hindi makakatulong kung i-deny natin ang sin. And let me just warn ang bawat isa sa atin, merong panganib na tayo ay magtago sa gawain sa mabubuting gawain para maitago yung mga kasalanan na yun. Sa aking personal na buhay, alala ko may pagkakataon na yung kakulangan sa kalaguan sa pananampalataya ay sinusubukan kong itago. Ang dami kong theology books. Ang dami kong theology books. Nagbabasa ako ng mga theology books. Akala ko, yun ang ipino-front ko. Pero meron palang mga problema na nasa likod. At minsan kung hindi tayo magiging maingat, umaattend ako ng church, tumutulong akong gano'n, wala naman akong ginagawang masama. At sinusubukan nating magrason rather than i-pinpoint ang mga kasalanan na meron sa ating buhay. So let's be careful. We were reminded na ang ating puso ay madaya. Madaya ang ating puso. At madalas, kaysa aminin at ipinpoint ng kasalanan, ay pinagtatanggol natin. Or kung kagaya tayo ni Adan at ni Eva, isinisisi natin sa iba. Adan, bakit mo kinain? Sino nagsabi sa iyong hubad kayo? Kinain mo ba yung prutas na sinabi kong wag mong kainin? Ibig sabihin ni Adan, Lord, sorry po, patawarin niyo po ako, lumabag ako, kinain ko. At sabi ni Adan, yung babaeng binigay mo sa siya kasi. Our heart is deceitful. Hingin natin ang tulong ng Panginoon, at actually, hindi lamang yon, tayo ay madalas bulag sa ating mga sariling kasalanan. Naalala niyo sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 7. Buksan lang ho natin, itong mga nakaraang panahon ay naging malaking blessing ho sa akin ito. Sa Matthew chapter 7, nandun yung sa verse 1, isa sa pinakasikat na verse sa buong mundo na madalas ginagamit nang wala sa konteksto, judge not. Yun lang ang alam nila. Kino-quote yan ng kahit ng mga hindi Kristiyano. Pero di yun yung ating verse 3. Verse 3. Matthew chapter 7, verse 3. By the way, nasimulan ko kasi sa Matthew 7 verse 1, ang sabi, judge not. Wag kang hahatol, wag kang hahatol. Actually, may mga verses na sinasabi ng Bible, judge, righteous judgment. May mga verses na inuutusan tayong humatol. Ang pinaka-context sa Matthew chapter 7, wag kang hahatol ng bilang isang ipokrito.
Well, Matthew chapter 7 verse 3, ang sabi, "And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye?" May question dyan. Why? Bakit nakikita mo? Bakit pinagmamasdan mo? Bakit pinag-iinteresan mo yung puwing sa mata ng iyong kapatid? Pero hindi mo kino-consider, hindi ka nagbibigay atensyon sa malaking dumi sa iyong sariling mata. May tanong dyan. At na-move yung camera. Si Brother Patrick na po. Si Brother Patrick na po. Why? Bakit daw? Actually, may sagot. At maya-maya makikita natin yung sagot at hindi masarap yung sagot. Masakit. Ang sabi sa verse number, tuloy natin, sa verse 4. Or, another question, how? Paano? Paano mo gagawin ito? How wilt thou say to thy brother, let me pull out the mote that is in thine own eye, and behold, a beam is in thine own eye? Paano ka rightly magmi-minister sa iba, patungkol sa kalagayan nila, kung hindi mo inaalis yung malaking dumi sa iyong sariling mata? Paano mo gagawin yun? Pwede bang isang doktor mag-oopera pero nakatakip ang kanyang mga mata? Hindi uubra. Baka kung dapat sana puso yung hihiwain niya, baka yung atay ang mahiwa niya. Baka mamaya dapat daliri lang yung kanyang puputulin, baka maputol niya ang buong braso. Well, sa verse number 5, ito yung sagot doon sa why. Verse 5, thou hypocrite. At minsan, nagpapanggap tayong banal. Ano ang kailangan munang gawin? First, at sa akin, naging malaking blessing yung salitang yun. First, meron munang dapat gawin. First, cast out the beam out of thine own eye, and then thou shalt see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye. Actually, yung gamit ng maraming mga tao at lalo na ng mga hindi mananampalataya sa chapter 7 verse 1 ay kokontra dun sa verse 5. Sabihin ng iba, ay, wag mong tuturo yung mali ko. Well, actually, pwede. Pero meron ka munang dapat gawin. Unahin mo muna yung sarili. Sabi nga ho, I believe si Paul David Tripp ang nagsabi, kung mas madalas kang mag-confess ng kasalanan ng iba kaysa sarili mong kasalanan, alam mong meron kang problema. Kung mas madalas mong tinuturo ang kasalanan ng iba kaysa mas interesado ka at mas nanggigigil ka sa kasalanan ng iba kaysa sa sarili mong kasalanan, merong problema. Merong problema. Ba't ko sinabi ito? Madaya ang ating puso. At madalas bulag tayo sa ating mga sariling kamalian at kung hindi natin nakikita ang ating kasalanan, paano natin ito papatayin? So hingin natin ang tulong ng Diyos. Sa Psalm 139, hindi natin pupuntahan, search me, O God. Psalm 139 verse 23. Saliksikin mo ko, O Panginoon. Or isa pang pwedeng gawin natin, hingin natin ang tulong ng Diyos, hingin natin ang tulong ng iba. Open rebuke is better than secret love. We can ask others for their rebuke, for their what they can see in us. Dahil madaya ang ating puso at madalas bulag tayo sa ating mga sariling kamalian. So nagtagal tayo doon, pero let me just be, because that is foundational. Dahil kung ang tingin natin sa ating sarili ay okay, nung sabi ni Jesus, ang walang sakit, hindi nangangailangan ng manggagamot. Identify. Number 2, repent. At lagi kong sinasabi ngayon, hindi bawi. Repent. Kung alimbawa, pagdating sa pag-attend sa mga pagtitipon na alam mong nagkakasala ka sa Diyos, hindi sinabing bawi ka na lang. Ang sabi, repent. Pagsisihan. And then gawin yung tama. Pangatlo, guard. Bantayan. Bakit? Ang kasalanan ay nahandyan at nakatahan at sa patuloy nating pakikipaglaban, minsan ito ay mawawala ng ilang panahon, maaaring ilang buwan, pero aatake at aatake at aatake. Sabi nga ni David sa Psalm 39 verse 1,
I said, I will take heed to my ways, that I sin not with my tongue. Particularly, naging particular dito si David, sa kanyang sa kanyang dila, I will take heed, babantayan ko ang aking dila. And maaaring sa bawat isa sa atin, may iba't ibang kailangan bantayan. Babantayan ko ang aking mata. Ano ba ang aking mga tinitingnan? Babantayan ko ang aking tainga. Ano ba ang aking mga pinapakinggan? Babantayan ko ang aking isip. Ano ba ang aking madalas na pinagbubulayan? Handun yung dapat na pagbabantay. Number 4, fight. Fight. Lalabanan natin ang kasalanan sa pamamagitan ng espada ng banal na Espiritu. Gagamitin natin ang matalim na espada ng salita ng Diyos para patayin ang mga kasalanan na nakatahan sa atin. Familiar verse, Psalm 119 verse 11, Thy word have I hid in my heart that I might not sin against Thee. Then number 5, develop the opposite graces. So sa Galatians 5:17, so hindi basta dapat wala akong ginagawang masama. Kung hindi ang sabi sa Galatians 5:17, this I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Actually, to actively fight the lust of the flesh, we should actively walk in the Spirit. Sa ating pakikipaglaban sa laman, pagpatay sa kasalanan, dapat aktibo tayo, nagsusumikap, nagpupursigi, nagpupumilit na lumakad sa banal na Espiritu. That is, mamuhay sang-ayon sa pangunguna ng banal na Espiritu. There must be a positive effort to submit to the Holy Spirit. Andun dapat yung ating positibong puwersa hakbang. And if I may say, positibong aplikasyon, na matyaga at masipag na aplikasyon itong mga hakbang na ating pinag-aaralan. Then, kailangang i-develop yung mga opposite graces. Halimbawa nga, kung ang kasalanan ay kayabangan, dapat i-develop ang pagpapakumbaba. Kung ang kasalanan ay katamaran, i-develop ang kasipagan. Kung ang kasalanan ay pagiging ganid, makasarili, i-develop ang pagiging mapagbigay or mapag-isip patungkol sa iba o pang-uuna sa iba. O ang problema ay lust, sexual lust, kalibugan, i-develop ang purity. So merong positive effort. Well, yung susunod ho nating pag-aaralan ay gusto kong introduce sa pamamagitan ng pagpapaalala na ngayong araw na ito, ang gera sa Ukraine ng Russia ay nasa 8 buwan at 25 araw na. At yung mga nakaraang araw ay napakadaming mga missiles and drones, suicide drones na tinatawag, na pinapalipad ng Russia para magwasak doon sa Ukraine. Para sabihin na ang Russian army ay nagiging hindi mabuti or very bad sa kalagayan nila is an understatement. Kung hindi nyo nalalaman, ang Russia ay kinukonsidered na pangalawa, pagkatapos ang Amerika, ang kinukonsidered na pangalawang pinakamakapangyarihang militar sa buong mundo ay ang Russia. At kahit na ang Amerika, inaasahan bago magsimula ang gera, ang sa kaisipan ng Amerika, 3 o 4 na araw lang tapos na. Ganong kalayo yung agwat. Yung lakas ng militar ng Russia at ng Ukraine, ang inaasahan ng Amerika, 3 o 4 na araw tapos na. Less than a week tapos na ang gera. Matatalo agad ang Ukraine. Pero lo and behold, as I've said, nasa 8 buwan na. At papangit ang kalagayan ng Russia. Yung mga teritoryo na nakuha na nila, napapaatras sila sa maraming mga teritoryo na ito. Now, maraming rason patungkol ho dito. Madaming available na mga documentary about dito. Pero isa sa mga pinopoint out ng mga eksperto ay yung pag-overlook sa moral ng army. Pag sinabi nating moral, hindi yung moralidad, kung hindi doon sa kanilang kumpiyansa, yung kanilang kasigasigan,
yung kanilang pagiging kumbinsido. Ang tinuturong isa sa mga matinding problema ay yung mababang moral, yung mababang lakas ng loob, yung mababang drive ng Russian army patungkol sa gera na ito. Marami sa mga sundalo ay hindi agree sa gera. Marami sa kanila ay hindi nakikita na may rason para sa gera. Iba sa kanila, sabi nga doon ng ibang mga sundalo, nalaman nilang lulusob sila sa Ukraine nung sila'y tumawid doon sa arko, welcome to Ukraine. O, pambihira. Hindi ba tayo naligaw? Hindi sila sinabihan na susugod sila. Ganun katindi ang kanilang mga kalagayan. At dahil dito, may mga report na kung saan may mga sundalo na kusang sumusuko. May mga sundalo na kusang binubutasan yung tangke yung tangke ng kanilang krudo o gasolina para mawalan sila ng gasolina para hindi sila masugod sa front line. May mga sundalo na sinasaktan yung kanilang sarili dahil ayaw nilang makipaglaban. Hindi nila nakikita yung rason para lumaban. Actually, may mga sundalo ng Russia na hindi nila nakikita na kaaway ang Ukraine. Yung iba sa kanila may mga kamag-anak sa Ukraine. Yung iba sa kanila, ang tingin sa Ukraine ay kaibigan na hindi dapat labanan o patayin. Ibig sabihin, yung Russian propaganda na sinasabi na ang Ukraine, ang gobyerno ng Ukraine ay masama at ino-oppress yung mga Russian-speaking people ay hindi nakumbinsi ang maraming mga sundalo. Na bakit ko sinabi ito? Sa atin ng pag-aaralan, baka meron mga Kristiyano na hindi ganong kakumbinsido sa kahalagahan ng pagpatay sa kasalanan. Meron mga Kristiyano at meron mga nagpapakilalang Kristiyano na para sa kanila, tinanggap ko na si Jesus, ako'y ligtas na, ako'y patungo na sa langit kahit anong mangyari. Bakit pa akong magpapakapagod lumaban sa kasalanan? Ligtas na naman ako. Hindi nila makita yung rason. At para tulungan tayo na magkaroon ng matindi at seryosong kaisipan, kumbinsidong kaisipan na labanan ng kasalanan, ay titingnan natin yung ilang mga rason kung bakit dapat patayin ang kasalanan. Well, bago ho yun, ano ba ang inaasahan natin sa labanan na ito? 3 expectations. Pasensya na ho, madalas akong gagamit ng analogy sa Russian-Ukraine war dahil ang ating pinag-uusapan ay literally labanan. First expectation, expect this battle to be long. Belong ka doon at it will be long. Magiging mahaba. Kung tatanungin mo, ganong kahaba? Buong buhay. Walang panahon sa isang tunay na mula nung siya'y naging totoong Kristiyano, tumahan ang banal na Espiritu, round 1. Simulan ng laban. At tutunog lang yung bell sa panahon na tayo ay uuwi na sa Panginoon or tayo ay kukunin niya o pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo. Again, sa Russian-Ukraine war, akala nila matatapos ito within a week. Kaya hindi masyadong handa yung kanilang logistics. Hindi handa yung kanilang supply line. Naalala niyo ho, in the first 2 months ng gera, merong tinatawag na sikat, the 60-kilometer long, the 40-mile long na traffic ng mga tangke at truck ng Russia. Bakit? Marami sa kanila naubusan ng gasolina. Akala nila mabilis lang, hindi nila inihanda yung kanilang mga supplies. Nadagay sila sa matinding alanganin. Basahin lang natin sa Titus chapter 2. Titus chapter 2, and ang gusto kong inote ho natin dito, merong binanggit si Pablo na may kinalaman sa edad ng mga mananampalataya. Titus chapter 2 verse 1.
Ang sabi ni Pablo kay Titus, Titus, ito ang kailangan mong gawin. But speak thou the things which becometh sound doctrine. Yung healthy doctrine, Titus, ituro mo. Verse 2, ano ito? That the, take note, aged men. Translation, matatandang lalaki. Yung mga matatandang lalaki, to be sober, grave, temperate, sound in faith, in charity, patience. At ang sinasabi dito ni Pablo, ang mga matatandang Kristiyanong lalaki to pursue, patuloy na habulin ang kabanalan. Patuloy na magpakabanal, patuloy na maging makadiyos. Patuloy itong makita sa kanilang buhay. And hindi lang yon sa verse 3, ang sabi, and the what? Aged women. Ang mga matatandang babae. Likewise, that they be in good in behavior as becometh holiness. Magpakabanal sila sa kanilang mga buhay. Not false accusers, not given to much wine, teachers of good things. So makikita natin dito na tinatawag pa rin ang matatandang Kristiyano na magpakabanal. Tinatawag pa rin ang matatandang Kristiyano, not false accusers. Alisin, lumayo at patayin ang mga kasalanan na ito. At ang gusto kong punteriyahin dyan is yung edad, those matatanda, aged, men and women. So mula nung ikaw ay naging Kristiyano hanggang sa iyong pagtanda, at as we have said, hanggang sa ating kamatayan, it is a long battle. Hindi natin aasahan sa buhay na ito na may araw na walang laban. Lagi. Mahaba ang labanan. Pangalawang ekspektasyon sa pakikipaglaban sa kasalanan, sa pagpatay sa kasalanan. Pangalawa, expect it to be hard. Expect it to be hard. Asahan na ito ay magiging mahirap. Hindi magiging madali ang pakikipaglaban sa kasalanan. Again, borrowing the picture from the Russian-Ukraine war, alam niyo ho ba na isa sa mga sinabi sa mga Russian soldiers, ang propaganda ng Russia ay ang mga Ukrainians ay naghihintay. Naghihintay sila hindi para labanan, naghihintay sila para i-welcome ang Russia. Ang report ay pag dumating daw ang Russian army, i-welcome sila bilang mga bayani. Hindi na inaasahan na merong matinding labanan. Well, kaysa i-welcome sila ng open hands, ang na-welcome sa kanila ay bomba at mga missile at matinding resistance, hindi lamang ng Russian army, kung hindi na maging mga sibilyan na nagpakabihasa sa labanan para ipagtanggol ang kanilang bansa. So hindi lamang magiging mahaba ang labanan natin, laban sa kasalanan, ito ay magiging mahirap. Dahil ang pakikipaglaban sa kasalanan, pakinggan niyo, ang pakikipaglaban sa kasalanan ay hindi lamang pagbabago ng aksyon. Naunawaan niyo ho? Hindi lamang ang pagtigil ng ginagawa. Ang pagbabago o pakikipaglaban sa kasalanan ay nag-i-involve ng operasyon sa puso. Halimbawa, kung ang problema, ang kasalanan ay ang dila, madaming lumalabas sa dila na hindi maganda, lalo na kapag merong problema, merong masakit, or galit. No, merong ibang sabi, brother po, syempre galit. No. Ang sabi ng Bible, pwede kang magalit pero hindi ka pwede magkasala. So hindi ibig sabihin na galit ka, may lisensya na ang bibig. Pero hindi lamang ang problema ay, okay, para hindi ako magkasala, ang solusyon, lagyan ko ng masking tape lagyan ko ng packaging tape yung bibig ko pag galit ako. Hindi na ako magkakasala, Brother Paul. Hindi, teka muna, ano bang sabi ni Jesus? Ang lumalabas sa bibig, saan galing? Sa puso. Nakita niyo kung ganong kahirap? Kung ikaw ay, sabi ko, kung ooperahan ka sa kamay, well, masakit yun, pero hindi mo sasabihin major, pero kung operasyon ay sa puso,
Mahirap yun. So ang pagkakipaglaban sa kasalanan, sabi nga ho ng mga dating mangangaral, ang kasalanan na ginagawa ay rumerepresenta sa isang Diyos-Diyosa na nasa puso. At ang Diyos-Diyosa na nasa puso ay kailangang basagin, durugin. At kaya ito ay hindi madaling gawain. Expect it to be hard. Hindi ito, let go and let God. I claim victory in Jesus' name. And then that's it, pansit. No. Resist the devil. Nasabi ng salita ng Panginoon. Number 3, at dito na tayo matatapos. Yes, it will be a long battle. It will be a hard battle. Expect it to be long, expect it to be hard, but expect also help from God. Expect help from the Holy Spirit. Again, sana hindi kayo magsawa sa analogy ng Ukraine-Russian war. Ang Russia, sa nakaraang araw, halos linggo, ang kanilang tinatarget ay yung mga utility resources ng Ukraine. Kumbaga sa bansa natin, ang pinapasabugan ng Russia ay ang Meralco, Napocor, at Nawasa, Maynilad. Bakit? Walang kuryente. Walang tubig. At mga kapatid, nakaharap sila sa isang malamig na hindi taglamig lang basta, tagniebe. Magi-snow. At pipila ka at iigib ka ng tubig habang nanginginig sa lamig. At walang pangpainit na isasaksak mo lang. So ganun katindi yung kinakaharap. Bakit? Ang ginagawa ng Russia ay they put pressure sa mga tao at para pahinain yung kanilang resolve na makipaglaban. Kung walang resources, kung mahirap ang buhay, baka sakaling manghina ang tuhod nila para lumaban. Maaari, sana hindi. Pero going back sa ating pinaka-pinag-aaralan, sa ating labanang espiritual, narito ang matinding encouragement. Ang pinagmumulan ng kapangyarihan, ang pinagmumulan ng lakas, yung resources natin ay laging nasa atin. Laging kasama natin. Again, going back sa Romans 8 verse 13, if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye what? Through the Spirit, sa pamamagitan ng Espiritong nakatahan sa atin, mortify the deeds of the body, ye shall live. To give us an example sa bagay ho na ito, sa Hebrews chapter 13 verse 5, dito tayo matatapos ngayong gabi, Hebrews 13 verse 5, merong partikular na kasalanan na ibinilin dito na kailangan nating labanan. Ano ang sabi? Let your conversation be without what? Covetousness. Kasakiman. Pagnanasa ng mga bagay na hindi tama at hindi dapat para sa atin. And guess what? Ang kasakiman, covetousness, ay paglabag saan? Sa 10 utos. Let not your conversation be without covetousness. Translation, kill covetousness. Patayin ang kasakiman. And be what? Content. Kung ang covetousness ang negative, ano ang positive? Ano yung dapat nating i-develop? Contentment. Pagiging kontento with such things as ye have. Sa manggagaling ang lakas. Sa manggagaling ang lakas. For he had said, I will never leave thee, nor forsake thee. Saan mo kukunin yung lakas para patayin yung kasakiman at magkaroon ng kakontentuhan? Sa katotohanan, nakasama at nahandyan at nasa atin, nasa mananampalataya ang Panginoon. So again, let this be a source of encouragement and power sa mananampalataya. Kung ikaw ay totoong Kristiyano, nakatahan ang banal na Espiritu.
At sa Kanya nagmumula ang lakas para labanan ang kasalanan. Alam niyo ho, isa sa tinuturong rason kung bakit ang Ukraine ay nagpapatuloy na lumalaban at actually may mga pagkakataong nananalo laban sa Russia. Alam niyo kung bakit? Sa bilyong-bilyon, hindi milyon, bilyong-bilyong dolyar na halaga ng mga sandata na sinusupply sa kanila. Particularly, pinanood ko lang nung nakaraan, pwede nyo i-search, nakakamangha. Merong 16 isinupply ng Amerika sa Ukraine, 16 na tinatawag na HIMARS. Ang HIMARS ay rocket launcher na nakabit sa isang truck. Isang napakahusay na sandata. 16 lang ito. Pero sa sobrang ganda, sobrang husay nitong sandatang ito, napapaatras ang mga Russian. Ang tindi. Kaya nananalo ang Ukraine. Hindi actually, yes, sino ang gumagamit? Mga Ukrainians. Sino may hawak ng mga rocket, sino nagpapaandar ng mga tangke, sino nagpapalipad ng mga aeroplano? Mga Ukrainians. Sila ang lumalaban. Pero sino nagsusupply? Mga Western countries, primarily ang Amerika. At gusto ko nang hiramin yung larawan na yon. Sinong lalaban sa papatay sa kasalanan? Tayo. Pero take encouragement, mga kapatid. Magsusupply ng lakas at kasama natin ang banal na Espiritu. Kung sa isip mo, ay wala nang mangyayari, ito na talaga ako, mamamatay na akong ganito. No. Kung ang problema mo ay very pessimistic ka, puro negative thinking ang nasa sa'yo at sinasabi mo na, ay wala na talaga mangyayari, ganito na talaga. O yung dila ko, hindi ko talaga makontrol, talagang ganito, talaga chismosa talaga ako, ay ito talaga, tamad talaga ako, wala nang mangyayari. Nakatahan sa atin ang banal na Espiritu. Pinalaya na tayo sa pagkaalipin sa kasalanan. At nawa sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos through the Holy Spirit. Magsumikap tayong patayin ang mga kasalanan na nakatahan pa sa atin. It will be long, it will be hard. But expect the supply from God. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa mga katotohanan ito. Again, Lord, help us. Every time, Panginoon, na nahandoon ang tukso ng kasalanan, remind us na hindi na kami alipin ng kasalanan, na hindi na kami obligadong sumunod, na ang obligasyon namin ay labanan, patayin ang kasalanan. At Lord, ipaalala mo sa amin na ito'y hindi sa aming sariling lakas, kundi sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Panginoon, patawad po sa mga pagkakataon na naging pabaya kami, naging mabagal kami, naging tamad kami sa gawain na ito. Patawad po. At Panginoon, tulungan mo kami na tumingin sa iyo, tumingin kay Kristo na namatay at muling nabuhay, at umasa sa katotohanan na nakatahan sa amin ng banal na Espiritu. At sa biyaya mo, hanggang kami ay umuwi sa iyo, o tulungan mo kami na maging masipag na patayin ang aming mga kasalanan. O tulungan mo kami. Muli, O Diyos, sa aming panahon ng pananalangin, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Paalala mo sa amin na hindi yung lakas ng aming faith, kung hindi may namamagitan para sa amin. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Kakaroon ho tayo ng 5-minute break. And set up lang po yung ating Zoom account for prayer time. At pakihintay lamang po ng ating mga kapatid, i-forward ho sa ating mga group chats. And then magkakaroon ho tayo ng ating panahon ng pananalangin, prayer time. 5-minute break po. God bless po.
Ay, naipit ko yata.